Lalong umiinit ang usapin sa Department of Justice matapos mabsolto si dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag sa kasong isinampal laban sa kanya. Ayon sa desisyon ng korte, kulang umano mga matibay na ebidensya ng mga paratang dahilan upang mapawalang sala si Bantag. Sa kabila nito, lumutang mapanawagan ng imbestigahan ng posibleng pagkukulang ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na siyang nanguna sa pag-usad ng mga kaso laban kay Bantag. Agad namang umani ng batiko si Secretary Remulla mula sa iba't ibang grupo kabilang mga taga-suporta ni Bantag. Ayon sa kanila, tila naging masyadong mabilis ang DOJ sa pag-akusa, ngunit kapos naman sa konkretong ebidensya. Sa ngayon, ilang mambabatas ang nananawagan ng masusing pagsisiyasat sa mga naging aksyon ni Remulla, partikular na sa proseso ng pagbuo ng kaso at ng posibleng pagkakaroon ng political motivation sa likod nito. Habang umigting ang tensyon, nananatili na rin tahimik si Remulla ukol sa mga batikos laban sa kanya. Samantala, maraming nagabang kung ano ang susunod na hakbang ng DOJ at ng administrasyon sa harap ng kontrobersyang nito. Ang tanong ng sambayanan, makakabangon ba ang DOJ mula sa isyong ito o mas lalong lalalim ang krisis sa ahensya? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung kaibigan mo, Kaibigan ko. na pinagdarasal natin na sana wala namang malubang sakit ito dahil nasa ospital. Naka-medical leave siya. Pero alam po ninyo, kaibigan naman natin. Pero yun nga ang naging problema niya. Yung mga pahayag niya, the pompous statements, yung mga sinasabi niya, eto na, ebidensya namin, 100%. Itong pumatong utak. Bumabangga doon sa sa record nila eh. So ibig sabihin, hindi totoo lahat ng mga sinasabi niya. Kasi nakikita po natin yung kaso ni Bantag, kaso ni Tebe, siya nagbabaliktaran. Na hindi sana magkakaganyan niya kung nagpakita ang DOJ ng patas na labanan. Yeah. Siyempre, if you were in their place, ganun din ang gagawin mo, hindi ka na mag-surrender. Kasi hinusgahan ka na, wala pang preliminary investigation. Talagang ang feeling nila, walang mapapala sila kung magsusurrender sila. Oo nga naman, tama din naman yung sinabi ni Attorney Panelo, mga kaibigan, di ba? Kung kayo nga, kung kayo nga ang sa kalagayan ni General Bantag at ni Kong Arnie Teves, sino ba namang magsusurrender, di ba? Yun lang naman yun eh. Dahil nga pinapangunahan nila yung kaso. Kaya po itong si Attorney Panelo, mga kaibigan, ang sinasabi niya dito, di ba? Hindi naman niya inuudyukan na wag sumurrender. Ang sinasabi lang niya, mga kaibigan, sino ba naman, di ba? Sino ba namang tao na gustong sumurrender? Kung hindi pa nga, wala pang ang klarong investigasyon, wala pang proper na investigation, ay pinaghihinalaan na. At tinuturo na sila ang mastermind, sila ang gumawa ng isang krimen, at sinasabing sila yung utak doon sa pagpaslang, kung sino man yung nabiktima. Kaya po, mga kaibigan, hindi po maiwasan na itong mga to, yung mga mini-mention po, katulad ni General Bantag, special mention kasi ito talaga si General Bantag kasi nga nabalitaan natin mga kaibigan kahapon lang na yung kaso po ni Bantag ay itinigil na po yung pagdinig, wala na, tinigil na po. So, mga kaibigan, kaya po hindi maiwasan na kaya po hindi naman sana magkakaganito, guys eh. Hindi naman sana magkakaganito, hindi naman sana hahantong sa ganito. Kung yung Department of Justice Secretary lang sana ay ginawa niyang kanyang trabaho ng maigi. Hindi niya pinapangunahan, hindi niya pre-empt. Kasi po, mga kaibigan, ito po ay nagre-reflect din sa mga prosecutors at sa lahat po ng mga arresting officers katulad ng PNP, NBI, and so on and so forth. Okay? Yan po pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ATF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. At eto na nga, Happy Friday po sa ating lahat. Nako. May init na naman na issue itong Friday na to, Thank God it's Friday, mga kaibigan. At nako,
Weekend na naman. Naku. Kung wala kayong gagawin, wala kayong mga gimmick, ay dito na kayo gumimik. 'Di ba? Manood na lang kayo sa akin. Alright mga kaibigan, ano ba itong sinasabi ni Attorney Panelo? Kung natatandaan nyo guys, kahapon na naman ito pumutok, kahapon ito nag-trending. Ito nga, yung kaso nga ni Bantag mga kaibigan ay tuluyan na pong itinigil. So aprobado po ni Attorney Panelo mga kaibigan. Ngayon, ang sinasabi po dito ni Attorney Panelo guys, di ba, ano na nga yung kaso niya, itinigil niya. Itinigil na yung pagdinig. So hindi na po siya, wala na, hindi na yun. So si General Bantag na lang po mga kaibigan, ay patuloy pa rin nilang hahanapin yun, kung hahanapin pa nila. Ngayon, kung makita nila si General Bantag o si General Bantag mismo ang sumuko, magpakita sa mga otoridad, ay pwede pong ibalik yung kaso niya o pwede pong mag-umpisa uli. Pero guys, pag ganyan kasi mga kaibigan, na-archive na, sabi nga nila na-archive na, pwede po kasi mangyari dyan mga kaibigan na talagang matuluyan na talagang makalimutan. Pero guys, marami kasing nagsasabi na ano na daw mangyayari? Huhulihin pa ba si Bantag o hindi na? Okay, aalamin po natin yung mamaya yan ha. So, ang sa title kasi natin mga kaibigan, nagbaliktara na. 'Di ba? Ang kaso po ni Bantag tsaka ni Teves guys ay nagbaliktara na. Ano ba ibig sabihin nagbaliktara na? Kasi sabi ni Attorney Panelo, nagbaliktara na eh. Yung mga testigo po, naubos na lahat. Wala nang natira, di ba? Nagbaliktara na lahat. Kaya po sabi doon, kaso ni Teves sa ni Bantag, nagbaliktara na. Yun yung ibig sabihin nun mga kaibigan. So wala na po talaga, naubos na lahat. So ang gagawin na lang siguro nila dyan, kasi nga hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita kay Secretary Boying at wala pa rin, hindi pa rin binabalita sa mainstream. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin tayo ng mainstream. Yung talagang sila yung mismo ang magbabalita. Kasi so far mga kaibigan, ang nagbalita lang po na si Secretary Boying ay nasa hospital, ay mga vlogger, Isa na tayo dyan. Kasi meron tayong nakuhang source sa isang abogado. So, dahil wala pa po si Secretary Boying at may OIC na po mga kaibigan, Kaya siguro, sa tingin ko din dyan, kailangan na nila mag-move on. Diba? Kailangan na nila maghanap ng iba pang kaso na dapat nilang tutukan. 'Di ba? Hindi lang yung naka-focus lang kasi sila sa isang kaso eh. 'Di ba? Kay General Bantag, ang dami-dami ng mga kaso diyan na dapat yung asikasuhin, dapat yung bigyan ng solusyon na hanggang ngayon ay nakabinbin. 'Di ba? Kasi po mga kaibigan, sinabi rin ni Attorney Panelo na ang kaso po ni Bantag guys, hindi kasi pwedeng hindi pwedeng ma-delayed, Kasi nga matinding kaso yan, mabigat. Pero hanggat hindi po siya nahuhuli guys, si General Bantag, wala pong jurisdiction ang korte sa kaso ni Bantag. Ganun po yan guys. Kaya hindi na po natutuloy, hindi na po siya itinigil na. 'Di ba? Kasi wala naman hindi naman siya nahuli. Hindi naman siya pumunta dun sa korte mismo. So wala silang jurisdiction over dun sa kaso ni Bantag. Kaya po natigil. Alright? Walang probable cause or direct link sa kaso sa kanila. Yes, Lookwood, I agree. Wala talaga silang direct link. Kaya nga, ang sinasabi po ni Attorney Panelo, di ba matagal nang sinasabi ni Attorney Panelo yan? Hindi naman nila pinapakinggan kasi. Kung sana, nung dati pa, nung pinakaunang mga araw, yung kaso na yan, hindi sila nag-ingay, inantay nila ang investigasyon, kumbaga, inimbestigahan nila ng maigi, naghanap sila ng mga mabibigat na mga ebidensya, mga testigo, at kung ano-ano pa, hindi na sa nagkaganon yan. Kaso lang, ang problema, inuna kasi nila yung pagsasalita sa media. Kaya po, lahat po ng mga nangyayari ngayon guys, parang napasubo na lang po ang Department of Justice Secretary. Ganun pong nangyari dyan guys. Kaya tuloy, ayan, ang kaso po ni General Bantag, isama na rin natin si Kong Arnie Teves. Para pong ang nangyari mga kaibigan, wala na pong saysay dahil pinapangunahan kasi. Babati muna tayo. Babati muna tayo ha. Stay put lang po kayo dyan. Huwag po kayong mainip ha. Babati muna tayo sa ating mga listeners at mga viewers. Alright? Ayan po si Elsa Holanda. Good PM Sir Foodinet. Watching here from Catanwan, Quezon Province. Kumusta na kayo dyan mga taga Quezon Province?
Malakas ba ulan dyan? Violeta Galban, good afternoon, Idol Foodinet at Team Bantag, Teves, Duterte supporters at viewers. Ayan, Violeta Galban. Ayan, si Melly Sugano, Margarita Libon. Oy, watching from Southern Leyte, oh. Si Melly Sugano. Mga taga Southern Leyte, mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan, ito si Teresita Pondara, maayong hapon sa imo, sir. Foodinet, oy, maayong hapon dyan. Nanood to na ka, Teresita Pondara. TGIF Friday, ayan, Susan Aviles. Ayan, hello po, Idol Foodinet, Team Bantag, and Kong Arnie supporters and all viewers. Ayon po yan kay Susan Aviles. Tessie Amanuma, hello, Idol Food. Hello, Idol, good Friday and last day of the month. Greetings from Tokyo, Japan. Uy, mga taga Tokyo, kumusta na kayo? Oo. Ano pala ngayon? Last day pala ng last day of the month, no? So, bukas pala, naku, July na mga kaibigan. July 1st na bukas. Naku, ang bilis ng panahon. Sing bilis, ha? Yung mga nangyayaring mga issue ngayon, sing bilis ng panahon, ha? Ang bilis din. Ang dami pong mga issue ngayon, mga kaibigan, sa panahon sa administrasyong Marcos, di ba? Isang taon pa lang yan, ha? Partida pa yan. Naku, ano pa kayang susunod na mangyayari? Margarita Libon, ayan, Emma Onte, Xiao Bella, Buongiorno, Susan Aviles, ayan. Naomi Paloma, hello Sir Foodinet, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa vlog mo. Have a good Friday, everyone. Happy Friday. Manchi Hizon, ayan, kumusta ka na dyan sa Hong Kong? Adel Bautista, sino pa? Adeline Maganaka, Team Karen Suzuki Charity Vlog, ayan, mga Team Karen, andito po. Victoria Galvez, Luke Wood, Nena Esteban, Lolit Dumaraos, Elizabeth Tanalgo, sino pa? Prem Stana, Gio Lopez, watching from Palo Leyte. Oy, mga taga Palo Leyte. Kumusta na kayo dyan, mga taga Palo Leyte? Ophel, Yumol, at marami pang iba. Rini Bobok, ayan, good for you listening to you from Hong Kong. Happy Friday to all. Pa-shoutout po, shoutout kay Rini Bobok. Ayan po, mga kaibigan. Hello, Hub Lopez. Hello, Rini Bobok. Alright, tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. Si Nilbert Badiles pala, nakalimutan natin. Hindi hulihin ang mastermind kasi mayamang tao at makapangyarihan ang utak. Kahit matapang na general, walang magawa. I agree. Nilbert Badiles, tama po yung sinabi mo. Alright, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. So ito na nga, no? Itong si Attorney Panelo, mga kaibigan, no? Ito na po yung pahayag niya, guys. Ito na po yung reaction niya patungkol po doon sa kaso po ni General Bantag na itinigil. Or sa English pa, case archives. So ibig sabihin, mga kaibigan, itinabi na po yung kaso ni General Bantag. Ngayon marami nagtatanong, Foodinet, ano nang mangyayari dyan? So ang mangyayari dyan, mga kaibigan, wala na. Wala nang kaso. Itinabi na eh. Dapat pala, Foodinet, sumurrender na sila. Hindi. Hindi pa pwedeng sumurrender. Okay, ha? Klaro yan, ha? Si General Bantag po, guys, ang kanyang kaso ay itinigil yung pagdinig. Dahil po, lumampas na po sila sa, parang lumampas na sila sa deadline na hindi nila nahuli si Bantag. So, tigil na. Kailangan kasi nilang itigil yan, mga kaibigan eh. Kasi marami pa silang gagawin. Marami pa silang trabaho na hindi nila nagagawa. Nakapending din. Marami pa silang case ng mga nakapending. So, Foodinet, ano ba talagang nangyari dyan? So, ano po mangyayari kay General Bantag? Si General Bantag po, wala lang, okay lang. Masaya. So, ang mangyayari na siguro dyan, mga kaibigan, dahil wala namang jurisdiction ang korte sa kaso ni Bantag, dahil wala naman talagang nangyaring di ba? So, ang mas maganda siguro dyan, total, ang sabi kasi ni Attorney, ang sabi po ni Attorney Panelo, mga kaibigan, dapat kasi pinag-aralan na lang muna nila. Di ba? Pinag-aralan muna nila yung kaso. Saka may payo din siya, mga kaibigan, sa mga arresting officer, sa mga police and BI lahat, no? Police and BI, prosecutors lahat, Department of Justice Secretary, may payo siya. Next time, pag may ganitong nangyari, dapat pag-aralan nyo muna. Huwag kayong padalos-dalos. Huwag nyo kaagad ipresenta sa media or magsasalita kaagad kayo sa mga social media or sa mainstream media na wala pa kayong klarong ebidensya. Ngayon, ang address naman niya dun sa mga prosecutors
at mga pulis at lahat ng mga arresting officers, dapat daw bago nyo gawin yung pag-aaresto nyo or uutusan kayo, dapat kasi pag-aralan nyo munang mabuti. Kung meron ba talaga kayong klarong ebidensya. Pag wala, i-dismiss nyo na. Ganun lang kasimple yan. Kasi case-to-case basis yan mga kaibigan. Katulad, General Bantag yan. Diba? General Bantag yung uhulihin dyan. Hindi naman yan yung parang si Juan de la Cruz lang uhulihin mo. Ang uhulihin mo dyan ay isang General Bantag. Isang 4-star general. So kailangan isipin niyo mo ng mabuti. O teka lang. Sino ba itong uhulihin natin? Baka mamaya wala itong ebidensya. Diba? Ngayon, kung tingin nyo wala talagang ebidensya, tigil na. Stop na kagad para hindi na po lumaki yung problema. Diba? Katulad nung nangyari po kay Kong Arnie Teves. Wala naman talaga silang ebidensya eh. Sa katunayan, lahat ng mga testigo nag-recant. Diba? Ano nangyari sa kaso ngayon? Wala na. Kasi recanted eh. Kailangan pa nila maghanap uli ng panibagong mga testigo or panibagong mga ebidensya. Diba? Kasi lang, wala na eh. So, pag mga ganyan mga kaibigan, tigil na kaagad. Diba? Wala na. I-ano mo na. I-dismiss mo na yung kaso. Total, wala naman kayong nahita eh. Diba? Namumblema lang, binibigyan nyo lang ng problema yung isang taong nananahimik. Yung isang taong nagtatrabaho ng maigi. Diba? Kasi mga official yan eh. Mga government official yan. Yung dapat yung hulihin. Hindi naman sila mga korap eh. May nagsabi pa na itong mga to, mga korap? Or itong mga to, nagnanakaw ng kaban ng bayan? Wala naman eh. Sila ay nagtatrabaho lamang. Especially po sa Bucor. Anong ginawa niya sa Bucor? Nilinis niya oh. Kasi lang, ang pumalit sa kanya ngayon, balik na naman. Bumalik na naman ang polboron. Kasi wala na si Bantag eh. Kasi si General Bantag mga kaibigan, kaya nga pinili yun eh. Personal choice yun ni Pangulong Duterte. Kasi naniniwala po si Pangulong Duterte kay Bantag. Diba? Kaya sana yung payo po ni Attorney Panelo sa kanila, na pag-aralan niyo muna yung kaso. Huwag pa dalos-dalos. Kasi nakakasira kayo ng buhay eh. Nasisira yung isang reputasyon ng isang general. Diba? Kaya diba, marami nagsasabi, kawawa si Bantag. O, bakit maraming naniniwala kay Bantag siya ay nagsasabi ng katotohanan? Kasi po, kitang-kita at nararamdaman ng mga tao. Diba? Nararamdaman ng mga tao na ang Department of Justice Secretary sablay. Si Bantag, tama ang ginagawa niya. Tama ka Sir Fudi, mga walang magawa si Boying. Kasi nga, kayo na sa Department of Justice, dahil kung ano yung sinabi ng boss nyo, sinusunod nyo kasi. Diba? Kaya nga sabi ni Attorney Panelo, kung prosecutor ka, kailangan meron din kayong mga sariling utak. Meron kayong sariling mga desisyon. Kung ano sinabi ng boss nyo, sinasabi nyo rin. O di... Siyempre, pag sinabi ng boss nyo, guilty din kayo. Sasabihin nyo rin guilty. Kasi gusto nyo magpalakas, gusto nyo sumipsip sa boss nyo eh. Kaya yun yung nangyari kay General Bantag. Na klarong-klaro naman mga kaibigan na wala naman talagang probable cause yun. Pinilit lang nila. Diba? Biro nyo, ilang beses nag-file ng motion for reconsideration. Lahat na yatang ng motion final nila. Pero bakit hindi po sila pinagbigyan? Hindi sila pinakinggan? Tinuloy pa rin yung kaso. Binigyan pa rin Nag-execute pa rin sila ng warrant of arrest. Di ba? Bakit? Dahil nga, napasubo na sila. Mapapahiya sila eh. Yun ang masaklap na pangyayari. Dahil lang mapapahiya sila. Kaya kailangan nilang mag-release ng warrant of arrest. Kaya po si Attorney Panelo guys, hindi din siya tumitigil sa kanyang mga napapansin or mga na-observe. Kasi nga si Attorney Panelo, magaling na abogado yan eh. Veterano na abogado yan, hindi naman basta-bastang abogado lang yan. Hindi naman katulad ng ibang abogado dyan. Di ba? May iba dyan, wala man lang magawa. Naging sekretary pa, tapos wala namang magawa. So ngayon, ang tanong dito mga kaibigan, sino ba talaga ang dapat nating paniwalaan? Di ba? Yung mga arresting officer o si Bantag? Siyempre, ang paniniwalaan ng mga tao, si Bantag. Kasi po siya yung nadidiin eh. Pinapakita kasi nila na si Bantag ay inaapi at saka dinidiin nila. Kaya ang mga tao guys, syempre papanig kay Bantag. Hindi rin man nila kasi pinapakita eh.
hindi rin nila pinapakita o in-explain yung mga totoong testigo o mga totoong ebidensya na hawak nila, na hanggang ngayon wala pa rin sila maipakita. Di ba? Kaya nga si Bantag dapat lusot na yan mga kaibigan sa totoo lang. Dismiss na dapat yung kaso dyan Kung ako lang ang dyan, ako lang ang Supreme Court dyan, sasabi ko dismiss nyo na yan. Wala namang kaso yung tao, bakit nyo kinakasuhan? Di ba? Ganun lang kasimple yan. Kasi lang ayaw nila Kasi nga mapapahiya sila. Dapat may sapat na batayan. Huwag turo ng turo, kawawa naman yung walang kasalanan. Kaya nga, yun nga yung palaging ini-inject ni Attorney Panelo sa ating mga mambabatas. Palagi niyang sinasabi yan guys na huwag kayo turo ng turo. Pera ang sukatan ng reputasyon at respeto. Nilbert Badiles, yun lang. Pera-pera lang. So hanggang pera-pera na lang tayo. Kung sino yung maraming pera, wala na, absuelto na. Di ba? 3 months pa lang, lusot na. Hindi man lang nakulong, hindi man lang, ayaw mo lang pusasan, ayaw i-test. O sige, pakawalan nyo na yan. Anak ni Poncio Pilato yan Pag anak ka ng wala, walang-wala ka, wala. Hindi ka maabsuelto. Kulong ka habang buhay, kawawa ka. Diba? Sino namang matutuwa dyan sa mga ginagawa nila? O ngayon, sabi ni Attorney Panelo, dahil nasa hospital po si Secretary Boying, diba? Sabi nga niya, sana hindi malubhay yung sakit niya. Sana hindi malubhay yung kalagayan niya. Pero pag bumalik man sa Department of Justice as Secretary, dapat wag na niyang ulitin yung ganyan, di ba? O kaya wag na lang siyang bumalik. Wag na lang siyang bumalik sa Secretary ng Department of Justice. Mag-retire na lang siya forever. Lookwood, support General Bantag. Ayan, like done. Maraming salamat, Virginia Gregorio. Ito na po panoorin po natin si Attorney Panelo mga kaibigan. Ang other issue naman, Attorney Sa, sabi dito, ano po ang inyong masasabi sa pagpapa-archive ng kaso ni dating Leader Chief Gerald Bantag at Officer Ricardo Zambeta? Ano po ba ibig sabihin kung ito ay i-archive? At ano po ba yung magiging epekto nito sa kaso ng dalawang dating opisyal? Pag sinabing archive, di nakatenga doon. Nakatenga lang. Nandun sa bodega. Hindi ba, yan nga sinasabi ko sa aking column sa Daily Tribune, na hindi sana magkakaganyan niya kung nagpakita ang DOJ ng patas na labanan. Siyempre, if you were in their place, ganun din ang gagawin mo, hindi ka na magsusurrender. Kasi hinusga ka na, wala pang preliminary investigation. Talagang ang feeling nila, walang mapapala sila kung magsusurrender sila. Siguradong dire-diretsong kulong and conviction. Kasi hinusga na nga kaya sayang lang yung pagod, sayang yung pera ng gobyerno. Hindi na natin malalaman ngayon tuloy sino na ba talagang pumatay. Di ba? Narinig yung sinabi ni Attorney Panelo, mga kaibigan. Di ba napakaklaro ng kanyang sinabi? Hindi na tuloy natin malalaman kung sino ba talaga ang pumaslang. Sino ba talaga ang pumaslang sa dating commentator na si Percy Lapid? Hindi na tuloy natin malalaman. Wala na Di ba? Ayaw kasi nilang gawin yung tama gusto nilang hanapin yung hustisya, ayaw naman nilang gawin yung tama. So sabi ni Attorney Panelo, paano pa yan? Di wala na tuloy. Imbis na malaman natin yung katotohanan at mahuli talaga kung sino ba talaga ang gumawa niyan, hindi na tuloy magagawa. Dahil wala na Na-archive na. Di ba? So sino may kasalanan dito? Ang Department of Justice Secretary. Yun talaga, sila talaga ang may kasalanan dyan. Wala pong may kasalanan, hindi po kasalanan ni Bantag yan. Di ba? Dahil Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!